Okay, again, so good morning, everyone. Today, I'll just demonstrate the Python code that I developed. Of course, naka-pattern siya dun sa MATLAB natin code before. Because may mga nagsasabi that they cannot install MATLAB, no? Because they don't have installer, pero marami namang available dyan. And then you can also use yung free trial, no? But in lieu of that, no, let's use Python, no, which is free software. No? So I would suggest install the Python. Hindi ko ma-demonstrate siya because na-installed na sa akin eh. Medyo it will take lots of time, no? If yan, install ko, tapos install ulit. No? Install Python, then what else? Install nyo din si Jupyter Notebook. Then yung Jupyter Notebook, this will enable you to open the, hindi ko alam yung exact terminology, no? Yung Python, parang itong this will, make the Python code parang mas user-friendly para sa akin, no? Kasi originally, the Python, parang siya parang DOS mode ang dating, no? So, unlike when you have a Jupyter Notebook, nagiging ganito siya. Para ka lang nasa website. Okay. So, assuming na-install nyo na yung dalawa, Python and Jupyter Notebook. And then you will save the file to your folder. No? So, for example, ito yung folder natin. Dito ko siya sinave. So, okay. May certain PUP folder ako. So, ang gagawin ko, sa Windows Explorer, pag nandiyan ka na sa folder mo na yan, click mo lang siya, then just type in Jupyter Notebook, space notebook. Then that means, pag tinype mo na siya, syempre press enter, lalabas naman ito. Ito na yung lalabas, this one. Okay? Yun yung sinasabi ko that you're accessing the folder in a format like this. Okay? Therefore, you can now open your Python code. Okay, so for example, wala ka pang Python code, no? Na-install mo na yung Jupyter Notebook, and then sabi ko nga, mag-open na siya, ito, this one. Then I can now create a new, no? What's that? New Python, yan. So para lang ako nag-open ng another browser. So ito na yung Jupyter Notebook. So this is where you will create your code. Okay? So for example, 1 plus 1, enter, no? However, hindi enter no? Shift enter dapat. Or you can just click run, no? Click mo tong run. Click run. 2. Okay? Or the shortcut na ano ko is shift enter. Keyboard shortcut. Shift enter to run code. Okay? Then let's try also. You can edit this also, no? Say 2 times 3. You can again run, okay, or shift enter. Shift enter. Okay. Okay, that's it. So yan yung quick ng Jupyter Notebook. Now I'll now open yung sinend ko sa inyo na code, no? Tinplate bending problem.
Tinplate bending problem. So, what I'm going to do is, iraran ko din yung MATLAB code na ginagamit ko before, and then iraran ko din to. So, just to make sure that the results are the same. Okay? Yan. So, medyo komplikado na, no? Explain ko naman yung mga laman nito. Yung import NumPy as NP, this is important because nandyan yung majority of the numerical methods or manipulation na gagawin natin, because the finite element that we're doing is an application of numerical methods. No? Remember? Okay, so that's why we need that NumPy. So that means install nyo din yung NumPy. No? So ang naalala ko, no, when I installed it, so iti-type nyo pip install NumPy. Yan ang gagawin nyo. So dito mismo sa Jupyter Notebook. So halimbawa na install nyo na yung Jupyter Notebook. Ito-type nyo yan. Pip install NumPy. Tapos run. Saka siya mag-install. Okay? Siguro mga 3 minutes to 5 minutes, may progression na mag-a-appear dyan. Okay? So, syempre, hindi ko i-run because I already installed NumPy. Okay, what else? Ito naman, na-research ko lang din to. Parang sa numerical methods to, no? More on sa integration. Okay? Ito naman, symbol. Yan. Because sa tinplate bending natin, remember nag-double integration tayo. Di ba? Yung double integration natin na operation. Kaya itong SymPy na to is para siyang package, no? They called it package, no? Sa features ni Python that enables you to symbolically do an integration. Okay? Next, itong import matplotlib, no, that pyplot. This will enable you to do the to have a graph, no, or visual graph of the displacement, no, yung gagawin natin. To double check, no, na tama yung displacement natin, no. To double check na tama yung response, no, tama rin yung code. And that's it. Yan yung mga, just basically copy and paste. Itong matplotlib parang in-install din yata. I forgot, no? Anyway, kapag niran nyo naman yan, tapos nag-error, sasabihin naman ni Python dito later, wala kang package na yun. So therefore, you need to install. So again, gagawin mo lang, pip install ulit. No? Tapos the name of the package na kailangan mong i-install. Ganun siya ganun ka convenient yung Python, no? Because it's an open source software, no? So parang maraming programmer ang nag-develop, no, to complete this program, no? And even in fact ongoing pa rin, no, marami pa rin dinidevelop. Yeah. Okay, that's why when you press or when you type in this kind of command, parang you're looking, as long as online ka, make sure online ka syempre, you're looking for the right package. Automatic si laptop mo na, si machine mo na yung maghahanap ng package that you need online, no? Without going to dun sa website, di ba? Pupunta ka sa website, getting the resources, hindi ganun no? Just by typing in this command, automatic na niyang hanapin. As far as I know, yun yung pagkakaintindi ko sa kanya. Okay, what else? So basically yun yung mga ito yung requirements sa sa tinplate bending natin. Sige, what else? So kailangan ko maghanap ng simple tinplate bending problem lang natin.
Unless do you have any questions? May mga hindi ba nakapag-install, no? Kaya sinend ko na siya, no? Para na na ma-manipulate na siya, na-open nyo na siya last time. Because I noticed nga kasi in my 2 years of teaching this, yun yung common na problem, no? Wala silang MATLAB, no? Yung SMAT nga, kaya ako rin ginamit yung SMAT because it's a freeware. It's also free software. However, nakita ko yung limitation nga nung upon update, yung double integration na wala yung feature. So sabi ko, I need to find a way to ano no to do the double integration using a free software. And ito nga, Python, kaya napilitan akong aralin. No? Okay? Para wala na kayong excuse, no? Na hindi gumawa, no? So, I'll just, okay. So, ang gagawin ko muna, i-run ko sa STAAD, then run din sa MATLAB, then saka natin i-Python. Okay? By the way, ito yung background ni Python, no? Everything we're doing, yung history niya, diyan siya pumapasok. Di ba? Parang DOS mode. Okay? So, parang behind the scene, ito yung nangyayari sa okay? While we're operating here, what we're doing is nagma-manifest dito. Okay? So, I think this one, pwede to. Kaso, wag mo na yung maraming element, no? Yung konti lang. Open lang ako.
Okay, so open ko lang yung corresponding MATLAB file niya. And then the dimensions or coordinates 0.254. 0.254. So, check here. 0.125 ginamit ko. How many elements ba? 4 elements naman. So, 4 elements. What else? Sige, 0.254. 0.508. So, edit ko lang naman to. So, this is 0.254. 0.254. So, this becomes 0.508. Doble lang naman, no? 508. Oops. 508. 8. 8. 8. 254. Okay. And then, maximize ko para kita niyo. These are the node coordinates. Okay, next. Our restrained DOF. Of course, we also have 9 nodes. Like here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 nodes. Restrained DOF, basically lahat. Except dito sa gitna. No? Except yung gitna. And that is node what? Shift in node 4. No, node 4. Okay, node 4. So 4 times 3, 12, no? 12, 11, 10, 11, 12. So lahat, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hindi siya, no? 13, 14, 15. 13, 14, 15. Up to 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kasi 9 times 3, 27 eh. No? Hanggang 27. 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, and last is 25, 26, 27. 25, 26, 27. So that's it. The number of nodes, 3. Okay. Force at 10, degree of freedom 10, nasa gitna. It is 0.444. 0.444 kilonewton. Okay. Then
Element nodes, well, I can just copy-paste na lang ito. Yung ginagawa ko. What's that? Geometry, plate layout. Copy this. So, 1, 2, 4, 3. Then this becomes Control C. Then, diba? We will paste it here. Tama naman. 2, 5, 6, 4, 3, 4, 8, 7. Tama naman na pala. No need to change. Okay, next is doon na tayo sa ano. Ito, this one. B matrix. Our thickness is 0.00254. Check that. 254. 254. Oh, 0.00254. So properties. Yan, 0.00254. Okay. Then, ito yung B matrix natin. This is steel, so 0.3 yung ating (205) times 10 raised to 9. Poisson ratio 0.3, elasticity 205 gigapascal. And that's it. Yeah. So, again, may discrepancy to because sabi nga natin, no, when we run this before, kailangan natin at least 16 element, no, para converge to the exact solution. Pero what ang goal nga natin is to get the consistency of Python and MATLAB code. So, kayo na bahala mag 16 element dyan. So, run ko siya. Okay. Here's the plot. Okay, this is the plot. Yeah. And according to this, so displacements of 10 to 12. According to this, we were able to get a 0.95 millimeters. So ano ko lang, ilagay ko lang dito sa summary. So 4 element, 508 mm by 508 mm steel plate. Okay, I got 0.95 millimeter displacement. Okay, so this is what we should get also when we run our Python code. Ito yung target natin. Although in what they call this, in theory, ang dapat natin makuha is 2 mm. Again, demonstrate ko na to before. When you make it 16 element, no, you can converge to the exact result, 2.2 something millimeters. Okay, so that's our target for the Python code. Okay, so let's now proceed with our Python code. So ito nga yung ating tin plate bending problem. So how many elements do we have? This is 4. Number of nodes, 9 din. Halos same sila eh, no? Basically, same lang yung ano niya, yung format, no? Ang hindi ko lang pa hindi ko pa nagagawa ng shortcut, no, para mas mabilis yung pagka-copy paste ng sa MATLAB. Fortunately, mabilis. Semicolon lang yung yung what do you call this, yung symbol, no, to show that
nasa-separate yung bawat row ng matrix. No? Dito sa Python, kailangan mo pang mag-bracket tapos comma. No? Medyo hindi ko pa alam yung shortcut na. Okay. Scale factor, wala lang to. This is just for visualization lang to. Ayan. Ito, okay, what's that? Parang ano siya, itong np.zeros kasi nga numpy no? So ano siya, parang code yan to create a zero matrix, no? Na ang size is GDOF. What is our GDOF? Number of nodes times 3. Diba? We have 9 nodes, so we're expecting a 27 by 27 stiffness matrix, absolute stiffness matrix. Itong restrained DOF, madami to, no? Actually, ito ngayon, this one. So we need to convert that into Python matrix. This one. Yan. Okay. 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 So, copy ko to. Yan. And then, siguro, let's use this. Yan. So, 1, 2, 3. Ito din yung, mag-Excel kaya ako. Data. Text to columns para i-separate niya. Space. Wait. Bakit? Yun pala. Yan. Hiniwalay na yun. 7, 8, 9, 16, 17, 18. Ito lang nakikita kong shortcut, no? Kita transfer ko sa Excel and then saka ko gagawa ng formula. Yan yung nakikita kong shortcut. So, 1, 2, 3. Also, no? Ito pang, another Python, important information. The index starts by default at 0. Yan yung so lahat ng numbers natin, may minus 1 natin kasi nga mag-start siya sa 1. So gagawin ko nga ng formula equals this minus 1. So simple na lang to. So copy paste ko na lang to. Kasi may semicolon siya na detect. Okay? Yan. So what's next? Then bawat row, lalagyan natin ng comma. Lalagyan natin ng comma. So, gawa ko ng formula equals bracket and this and this. Supposedly ganyan. And bracket. Detect nyo ng error. Ay, bakit yun? Kasi symbol, so kailangan. Zero, 1, 2. However, syempre, lalagyan ko din yan ng comma. Anyway, pwede ko nang yan, pwede ko na to i-copy siguro. Tapos, pinapakita ko sa inyo yung tedious method kasi yun lang eh. Kaya nga ginawa ko lang is what? They call this? Is 4 element, no? Kaya, hindi ko pa alam yung shortcut nito eh.
Yun lang nakikita kong shortcut so far. 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Tapos, every M. Okay? And then, syempre, ay, sorry. I think, ano ba? Tama na ba ito? So, i-bracket ko ulit ito. Bracket, bracket. Okay? Then ito, wala na to. Okay, so yan na siya. From MATLAB to Python. Next is, this is correct. So, syempre, remember, this is force at 10, no? So, di ba, 10 minus 1, 9. So, force at 9. Yun yung mangyayari dito. Force at 9 is 0.444. Ngayon, eto, force at 6. Pwede ko siyang gawing comment. Di ba sa MATLAB may comment? Ito. Ito, yan. So, para ignore siya ni MATLAB, no? Para lang siyang annotation, no? Ang shortcut naman sa Python is control, ano to? Control slash, no? Ito. Control slash. Yan. So, select ko dyan, or banda dyan, control slash. Para maging comment lang siya. Node coordinate. So, yan. Excel na naman tayo dyan. So, pwede ko namang copyhin to. Copy this. Tapos, then, translate again to Python. Ginawa ko dito. Diba? So, yan yung ating Control X, V, Control X, Control V, and then, yan. Yun yung maganda dito pag may formula ka na, maka-copy-paste mo. Okay. Control C. Okay. Control V. Saka ko lang siya gagawa ng comma. Comma. 0.254, 0, 0, 0, 0.254, 0.508, 254, 508. Okay? Yeah. Okay, what else? Element nodes. Ito naman yung node numbering. Yung plate layout. Dito sa plate layout. Tingin ko to. Copy. And then paste here. So, delete ko to. And again, copy ko to. Sorry. So, hindi pa tapos, no? -1 muna pala. No? -1. -1. Where's that? Where's the -1? Control C. Okay. Ito siya magsisimula. Kasi nga, indexing natin starts with 0. Tsaka ko copy to. Control C, Control V. Paste here. Paste the Control V. Comma, 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 comma. Okay? What else? So that's it, no? Yun lang yun, no? From Python matrix, from MATLAB matrix to Python matrix. Then
thickness 0.00254. Ang A natin, ano ba yung nasa MATLAB? Lagyan lang naman natin yun. 0.254. 0.254 also. 0.254. Boson ratio, elasticity. So also mapapansin nyo no, sa Python, yung double asterisk yung ano niya, yung exponent niya. Yun na napansin ko na I don't know kung pwede yung wait, parang nag-error ka, parang hindi naman error, parang erroneous yung lumalabas pag ano. Pag single, multiplication. Yan, so ito yung phi matrix. Yan, ito yung symbols. Yan. Kaya kailangan mo yung import SymPy. Ito yung D matrix. Okay, the B matrix. Okay, then ito naman yung region of integration, di ba? 0 to A. Di ba yung A natin is 0.254. 0.254. Hindi ko, ba't nga ba hindi A ang nilagay ko dito? Kasi, hindi ko pa na-check kung hindi mag-error. Ito. Kasi parang ano eh, baka ma-detect niya same, parehas na A and B dito. Kaya nilagyan ko ng A1, B1. Okay? Set. Meron na rin siyang plot. Let's see kung magra-run. So save ko muna or save as pala. Save as para notebook path. Bakit kaya? Baka dito ulit. Dito na lang ulit. Like kung pwede ito. Hala. Hindi pala save as. Dapat pala nag-duplicate ako. Anyway, sige, save na nga lang. Anyway, sige, run ko na siya or shift enter. Let's see. Invalid syntax. Yung ito, restrained DOF. Hindi ko nalagyan ng ito, yan. Dapat meron siyang anong kulang nito? np.array siguro. Array. Yung yan. Ito. See, run. Bakit ganyan? Sorry. Yan, nandiyan kasi siya. Nag-run ba? Indices is out of bounds. Okay, ito, most likely doon tayo sa ano, yung minus ko. Okay, so, check. 013145237. Okay. Teka lang open natin yung isa pang ano. Baka may miss ako doon. Sorry.
np.array. Ano ba yung coordinates ko dito? Check mo natin coordinates. 0, 0.254, 0.254, 0.254, 0.254, 0.508, 0.508, ito mali. 0.508, tapos 0.508, 0.508. Ano ba? 508, 00, 508, 508. 0.508, 0.254, 0.508, 0.508. Ala, nag-same sila. Ba't nag-same to? One, two, three, four, five, four. Two, three, four, five, six, seven, eight, nine. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So yan natin yan. How about yung element nodes? 1, 2, 4, 3. Oo nga. Bakit ito lang? Bakit nga pala tatlo lang to? Dapat 4 ano to? 4 numbers to. Na-delete ko. Sorry. Na-delete ko to. X, Control T. One, two, four, three. 1, 2, 4, 3. Bakit kulang? Kasi nasanay nga pala ako sa coordinates lang. Sorry. 1, 2, 4. And this and that. Dapat. Control C. Malito yan. Ganito dapat. Yan. I think okay na to. Copy ko to. Paste here. Yan. I-ano ko muna to. I-comment ko muna. Baka may mali pa. Okay, what else? Let's try. Ayan. So, tama na siya. Okay. Okay, let's see kung yung ano naman, yung correctness naman ng displacement. Okay. Displacements, shift enter nga, no? Ayan. Okay. 0, 1.4. Displacements 9 tayo kaya. Sorry.
Pag nag-call ka is ano dapat eh. Yan, ganyan. Bakit masyadong maliit? Let's check. Saan tayo na ganun? 444. Newton. Ito. 10 raised to 9. Ito maliit. Bakit nga ba? Times 10. Exponent nga pala to sabi ko. No? Yan. Wala. Shift enter. Ayan. So, same na sila. Okay? Ito yung, pakita ko na. Ito yung mali ko kanina. Ito, di ba? Sabi ko nga exponent yan. Nakalimutan kong lagyan ng 10. Kasi 10 raised to 9. Okay? Okay, so that's it. Yan. We also got a displacement of 0.9 millimeters. So, similar kay MATLAB na ito. Halos, tinan nyo, if you will check the details, so 0.95 din. Same, 0.95. Okay? Sige, how about yung ano, yung check natin tong ano. Kumbaga, kinol natin kay MATLAB kanina is 10 to 12. So dito, 9 to 11 naman. Mako same kung tama to. 9, 10, 11. Bakit dalawa lang lumabas? 9, 10, 11. Ibig sabihin 0. Anyway, 0.71. While MATLAB got, ganun din, 0.71 din. Okay? If i-call ko both, siguro ano, ganyan. So, copyin ko to. Ay, sorry. Copyin ko to. Control C, comma, Control B, comma. Baka ganyan. 10, 11. Shift Enter. Yun, yan nga. No? 0.9, 0.71, 0.73. And if you compare that to MATLAB, 0.95, 0.71, 0.73, which is exactly the same. Okay? So, kay MATLAB, ano no? Parenthesis, no? Pag i-call mo yung, ano, yung element, no? Kay Python is, ano tawag, bracket. Siyempre, lalagyan mo din ng comma. Kay MATLAB, medyo, ano straightforward. Yun. Parang ano lang, displacements 10:12. Mas mabilis, no? Okay. Then ito nga. Again, to make this possible, no? Ito yung code for the plotting. So, yun nga, hindi mag-work yan if hindi naka-import yung matplotlib. Kailangan i-install nyo din yan. Okay? So, kasi most likely, kapag inopen nyo yung code ko na to, no? Diba? Binigay ko na to sa GC, no? Malamang may error like this, no? Kasi nga, kailangan nyo munang i-install pa to. Okay. Yan, more than 1 week ko to, ginawa, no? So, nagpagurong ko yan, no? Kaya, just to make sure na lahat makagawa. Kasi Python is everywhere, no? So, kahit ano pang laptop mo, magaan siya, magang Python, no? Kaya kayang-kayang mag-install dapat. Okay. What else? Ano pa ba yung mga siguro yung pag-check ng elements, yun nga, nung data. Halimbawa, yung stiffness matrix, no?
Hanapin natin yung stiffness matrix. Call natin yung stiffness matrix. So ito siya. Stiffness ng unrestrained DOF. Ito na yung relative stiffness matrix. Kasi if you will check sa code, ito yon. Yan. Yan. Diba? Parang NumPy, linear algebra, solve. No, ito yung parang command niya. Because it's a linear algebra. No? We're solving an AX equals B problem. No? Wherein yung A mo, yun yung stiffness matrix, yung B is the force matrix. Kaya ito siya. Ito yung A matrix, ito yung B matrix. Okay? So let's check the stiffness matrix. Ito. So kakopy ko lang yan and then paste ko dito. Yan, pinaste ko nga. So shift enter. Ito na yung relative stiffness matrix. So let's verify that with MATLAB. Kung yun din yung nakuha niya. So kay MATLAB is wait lang. Okay. Sama ito. MATLAB pala tayo. MATLAB. So if you will check yung command kay MATLAB, the stiffness matrix. This one. Ito, yan. Stiff unrestrained DOF. Yan naman siya. So, ako siya dito. Paste, then enter. Let's compare. Tayo. Same naman, di ba? Yeah. 4.7, 4.7, 0.0482, 0482. Yan. 1313, 131, 4.8, 4. Kasi may times 10 raised to 3. 656, 656, 17, 17, 1313, 131, 17, 17, 187, 187. So that means, no, that basically they have the same output. Yun ang ibig sabihin. Okay. Okay, so, yeah nga, yung code natin is basically the same with the MATLAB code that we previously did. Okay, so that's yung stiffness matrix. And as you will notice, no, symmetric yung stiffness matrix natin. Okay, symmetric yan. Yeah, so that's the stiffness. How about yung force matrix? Okay, yung force naman. Check natin yung force matrix. Kasi if you were able to check that they are the same, the stiffness and the force matrix, so meaning we're expecting we call this the same result. Okay. Negative 4,4. So dito naman, how do you call that? Ito, by the way, no, kung ito, gusto nyo lagyan to ng additional parang line command, no, para magkakalapit yung tinitingnan nating values. So click mo lang to, then add row. Yan, insert cell below. Insert cell below. Insert cell below.
Okay? Nag-insert na ba ako? Search, yan. So, anuin ko lang to, kokopyahin ko lang ulit to call naman yung unrestrained, yung force natin. Shift enter, negative 444, which is again the same with MATLAB. Okay? 0, 0. Okay? So nakita nyo yung pinaka-major ano lang dito is the ano no? Yung dito sa Excel, no? Pero nakita nyo naman, basta may formula ka, mabilis na lang, no? Lagyan mo lang ng comma, no? Para mahiwala yung bawat rows. Okay? The question. So, you have the displacements, you have the stiffness matrix, you have the force matrix, you have the plot of the displacements. Yan. So this code is already good, no, for you to analyze, even solve yung pinapasolve ko na machine problem. So that's it. Then yan yung template. Next naman yung plane stress, no? Plane stress. Kasi doon, ayun, gumamit na tayo doon ng isoparametric. Okay? Sige, so let's have ano muna, a break. No? Kasi i-open ko pa yung file.
Okay, so let's now proceed with plane stress naman. So nasolve na rin natin to sa MATLAB before, pero I think itong specific problem is not. So just to ang inano ko yata is nag-solve tayo ng cantilever beam, no? Using plane stress. Okay. Where's that? Cantilever beam. Ito naman, this is from Logan, just to show you that ito naman yung comparison kasi kay Logan, no, ng different element. Yung na-lecture ko na before is Q4. Yan, Q4. So dito pinakita niya that using different element will produce different result, no? Yan. And ito naman, ito yung lecture natin before. Ito yung cantilever beam na 1.6 meter with a load of 50 kilonewton. Yan, ito yung cross-section natin, 0.05 by 0.1. Using this formula, PL cubed over 3EI, and we will get 80 millimeters. Yan, 79.92. So just to remind you that we already did this. Now for this exercise, since meron naman si Logan, and also it shows you the different result using different element. Okay. Ito yung Q4. Ibig sabihin, just to show you that yung Q4 natin that we develop in MATLAB, even in SMAT, no? Meron akong code nito sa SMAT, no? Is may limitation, no? Yun ibig sabihin nun. May limitation tong itong Q4 na to. Kasi the exact result is this, 0.6 millimeters. Yun yung exact result using beam element. And you will notice yung nag-come up ng near exact result is yung Q8, ano pa? Itong Q6. Q6, yan. Q6, Q8, Q9. Ibig sabihin yung mga higher order element. Yan. Okay, medyo mahaba nga lang yung derivation, okay? Hindi ko na pinush, no? Hindi ko na rin dinerive, hindi ko na rin ginawa ng code, no? But yung Q4 natin is getting 0.45. So the exact is 0.66. The Q4 na nasa lecture natin is 0.45. Okay? So therefore, pag minatlab natin to, we will get the same result. 0.45 dapat, no, for Q4. And also, since itatransfer natin sa plane sa Python, we should get the same result, 0.45. But may discrepancy sa exact result. Okay? Na-demonstrate natin yan before, di ba? Na itong problem na to, 80 mm sa STAAD, no? Because nga, STAAD is using a higher order element, most likely Q6, no? Kaya STAAD was able to get almost the same result, no? Then using MATLAB Q4, may bitin yung result natin because yun nga yung restriction ng Q4. Okay? But if you refine the model, no, dadamihan mo yung elements, no? This one. Kung dadamihan mo yung elements, you will still get almost the same. 0.6 pa rin. Yun yung pinaka compromise or pinaka way mo to generate the near the exact result is to refine the mesh of the Q4. Okay, yun yung sabihin. Okay, so that's it. So let's proceed with Q4 again. Kasi yan yung dinevelop natin. And I think, naran ko na rin siya sa MATLAB. Ito na nga yun. Ito na yung pinalitan ko lang naman yung details. Yung restrained DOF natin, ito, 1278. Okay. However, i-run ko muna pala to. Double check po. Analysis. Done.
post-processing, summary. So, yan, 0.65 mm, as you can see, right? 0.65 mm, which is, sabi nga natin, almost near the theoretical result. Okay? Okay? So that means STAAD is using a higher order element, no? Higher order than the Q4 that we developed. Okay? So, then ito naman yung sa MATLAB natin. Yung Q4 natin using MATLAB. Siya. So, run ko lang siya. Ay, i-clear ko muna pala. I-clear ko muna yung para... Okay, sa ano ko siya sinave, no? Sa other folder. Ayan. So, saan nga ba natin niload pala yan? 22 times 2. So, check ko yung displacements. Displacements, 22 times 2. Ayan. So, as you can see, ang nakuha ni MATLAB is 0.44 millimeters. Okay, 0.44. Kasi nga, that is Q4. No? Q4 kasi siya. 0.44. Which is this one. 0.45. Okay? So yan dapat yung makuha natin sa Python, no? Okay. Okay. Punta na ako ngayon sa ano? Sa plane stress. Okay. So open ko na siya ngayon. Na-send ko na rin to sa GC. Okay. Saan nga? I think ito. Yung may, yan, this one. Siguro, ano ba? Baka may maano ko sa code, no? I-copy ko muna to. Yan. Copy ko, then paste ko na lang dito. Okay. Lagyan ko ng comment. Para plane stress, problem, Logan. Page 525. Okay? Okay, next. Elasticity, of course, it's a steel material. And Son ratio, 0.12. Andito naman yung details niyan sa Logan. Meron na rin kayo yung PDF nito. Nilagay ko sa G drive. Right? Ito yung details niya. 200 gigapascal, 0.3, 0.12 meters. Ito yung inertia. 1 meter. And having a force of 4 kilonewton. 4 kilonewton. Hindi pa yata to. Ano? So how many elements do we have?
Oh, ito na nga yata yun. Basta. Ano ba yung displacements niya? 0.45 din ba? Ito na nga yun. Same problem na pala to. So yan, 22 times 2 minus 1. Shift enter. Kasi hindi ko pa niraran yata. I-run ko muna pala to. Yan. So na-run ko na siya. Then run ko ulit to. So na yun. Oo nga, 0.45. Same problem pala to. Paano ko ma-demonstrate? No? Same problem. Sige, so i-mention ko na lang muna. Solve na lang tayo later on ulit. So, yun nga, 10 elements. I-minimize ko konti. 10 elements kasi 1, 2, 1, shift P. Yan, we have 10 elements. And then restrained DOF. So you can see, yung restrained natin ay ito. 1 and 4. So ang corresponding degree of freedom niyan is di ba? 1, 2, and then 4 times 2, 8, 7, 8. Kung MATLAB ang base natin. Dahil nga Python, so that becomes 0, 1. Tapos yung 7, 8 minus 1 yan, 6, 7. Okay, that's the reason, no? Next. So, meron tayong force here. Yan. So, node 22 yan. So, that is 22 times 2. Then minus 1 kasi nga ang index natin starts at 1. 0 pala, 0. Then 4 kilonewton ito yun. Okay. NP array, alam niyo na to, no? Yan yung node coordinates, no? Okay. Then element nodes, ayan, let's check yung plate layout. Check natin. Tako to. Pinago ba ako dito? Siguro ito. 4, 3, 5 kasi parang ano to. Yung ginawa ko yata is 1, 2, 3, 4. So pag ano, no? Pag ganyan. So kung i-interpret mo siya, di ba? 1, 2, 3, 4. So that will be 0, 1, 2, 3. Kasi nga minus 1 tayo. Okay. Pag ano, no? 1, 2, 3, 4. So minanipulate ko na siya sa Excel. Then this one, 2, 5, 6, 3. 2, 5, 6, 3. So that becomes 1, 4, 5, 2. Okay. So basically, yung ginawa natin sa Excel, no? Next is, ito na nga yung Gauss point, no? 0.57735 kasi 2 point Gauss quadrature yung gagawin natin. This is the constitutive matrix. Ito yung ating indices. Okay. So, basically, ito yung sa MATLAB, no? Transfer ko lang. Then the Jacobian matrix. And then, solving the Jacobian. Ito na yung
B matrix. Yan, it's the B matrix. Okay, then the stiffness matrix. Okay, using Gauss quadrature. Yan, and then that's it. So, by plotting, dahil two-dimensional lang to, ito lang yung code na ginamit ko. No? Plot plt.scatter. Okay? That's your. Siguro, let's try to solve isa ulit, no? Just to show you yung sa Excel, no? Paano natin gagawin. Pero anyway, yun nga, no? Ito yung displacement natin, 0.44 millimeters. No? Which is the same kay MATLAB. 0.44 millimeters. Okay? 167. So, same din sila. 167. Okay? Kung gusto niyo naman ma-check yung stiffness matrix nung plate mismo. Okay, plate mismo. Di ba? Saan dito yon? Yung stiffness matrix ng plate. Ito yun eh. Ito, this one. Yung KK1. Yan yun. Yung KK1. Okay, so input ko siya dito. Gawa ko ng additional cell. Yun din yung kay Math, yun din yung maganda kay Python. May nakikita mo yung history ng ano eh, ng mga values. So, madali mo ma-check. Yan, ito yung stiffness matrix, KK1. Pwede nyo rin itong import, by the way, sa Excel, no? Pwede nyo import yan sa Excel. Okay, paano ba? So, ito yung code. So, ano ba yung code? Nandito ba yun? Wala, no? So, nandito yun sa thin plate bending eh. So, or is that? Inalis ko ba? Import. Nandito pala sa Math Foundation. Itong foundation, yung medyo hindi ko pa nagagawa ng ito yung may something wrong, no? Kasi nade-detect niya na ill condition yung matrix. Kasi di ba, doon sa foundation design, for foundation analysis, wala tayong restraint doon eh. No? So, dahil walang restraint, nade-detect ni Python na ill condition matrix siya. May result siya, pero medyo hindi tugma sila ni MATLAB. Ayun yung problem ko. Pero kapag i-restraint natin, maski isa lang node sa footing, nagtutugma naman sila. So na nga yun. Yan, ito yung sasabi ko pag nag-install kayo, yan, ito yung lalabas. Nasaan na yun? May pag-i-import. Ito, this one. Ito yung command. Yan. Stress. For example, add cell below. So, paste ko to. So, dahil may PD command, dapat meron akong pandas yata. Anyway, so, first, ilalagay ko kung ano yung stiffness o yung variable na i-import natin. For example, itong KK1 nga, may stiffness matrix. KK1. Yan. Tapos ito yung command to export to CSV. Tapos ito yung pangalan niya, file name niya. So for example, plain element. Yan, stiffness. Yan yung magiging name niya. So run ko siya. Ayan. So PD is not defined. Kasi yung pag-export, based on this, kailangan ko ng panda command. Well, andito yun. Where is that? Ito, import pandas as PD. So, copy ko lang yan.
i-edit ko to. Dahil naka-install na sa akin yung Panda, package na Panda, import ko na lang siya. So, magra-run ulit siya. Yan. Wala nang error. No? Kasi na-install ko na itong Panda. No? So, punta ako doon sa folder natin. Ano ang pangalan? Plain stress, di ba? Plain stress. Nandito yan. So, plain stress. This one. Plain element stiffness. So, kung gusto ko daw ba i-convert, sige, convert. Natin. Yan na. Di ba? So, you can manually check, no? Yung, result. No? Di ba? Since, let's say, ito yung ito na yung stiffness matrix mo. Stiffness matrix. Yan. KK1. Plain element, lang pala yan, no? What do you call this? Isang element lang pala yan, no? Sige. Gawin natin yung sorry. What do you call this? Yung buong stiffness matrix. So, ulitin ko siya. Ano ba yung natin? Stiffness matrix natin. Ito. This one. Yan. Yun yung stiffness matrix natin. Gusto kong makita yung value niya. Double check muna natin. Ctrl V, press Shift, Enter. Ayan. So, meron. So, dito ko siya ilagay. Ayan. Then, plain stress K. .csv. Shift, Enter. Para mas nakikita nyo in Excel, no? Para mas ma-convince kayo kung plain stress K. Ayan na siya. Ganyang kalaki. Convert. Kasi, ang element natin is what? That's how many nodes? We have 22 nodes, di ba? So, 22 times 2, wala pala akong calculator dito, is 44. 44, dahil may restrain ka na 4 DOF, 40 by 40 to. Tingnan natin, this should be 40 by 40. Yan, 40 by 40. Kasi remember, sa 0 nag-start ang Python, so pang 40 yan. Kikita nyo, yan yung stiffness matrix. So it's maganda yung matrix niya kasi nga, magkasunod yung plate eh. Magkasunod yung, natin, yung element. No? So yeah, 40 by 40. So if you wanted na recall this, ito yung natin, force matrix natin, no? Di ba ang may value lang tayo at degree of freedom 22 times 2 44 minus 1 43, no? 43. So anin ko lang sa 43. Yan, dito. Meron kang 4 kilonewton, 4,000. Yan. So to get the displacement, may zero pa pala to. So prepare ako ng yan yung displacement matrix natin equals, di ba? M molt, then minverse, invert muna ng matrix na to. Then comma, sorry, close ko muna syempre, comma, and then yung force matrix natin, this one, then comma, control shift, enter. And as you can see, ito yung displacements natin. 0.49 dito or basically 0.5. Okay? So, ibig sabihin, no? May discrepancy naman. Ito, Excel na to, no? In-invert natin si matrix using Excel. Okay? So, syempre, di natin alam pa yung algorithm ng Excel, no? So, may discrepancies sila ni Python. But generally, this is still 0.49. No? As compared to Python, we got 0.45.
Okay? So, ganyan yung operation. Yung Python, yung MATLAB. Yan. Okay? So that's it. Kaya nyo na ng plane stress. May thin plate bending na kayo using Python. Yung sa shell na lang. No? Ewan ko lang kung magagawa ko yun, matatapos ko yun. No? So at least that's dalawang machine problem nyo, may ganyan kayo eh. So magagawa nyo na yung machine problem. So with that, any questions?